Ang tingin ko, malakas ang posibilidad na itong taon nito ang huling bagong taon ng Marcos Jr. sa Malacanang. Hello mga kadonatics! Issue ba talaga ang hindi pag-invitar kay BBM sa inauguration ni Trump? Well, walang biases, walang prejudices to. Hindi ito issue. Nakikita ko lang kasi yung ibang vloggers na pinalaki yung issue. Well, I'm a solid DDS. Anyo na naman sa mga content natin. But this is not an issue. At bakit kinakontent ko to? Well, gusto ko lang ipakita sa inyo kung sino-sino yung mga presidente na imbitahan through phone calls and informal conversations. There's no formal invitation sa mga world leaders kasi hindi yan nakasanayan ng US every time may inauguration for presidency. Kaya even the former president itself, Tatay Digong, hindi siya na-imbitahan. But the real issue here, tingnan natin yung relationship ni Trump at BBM. Kasi nga, last time, 2017, January yung inauguration ni Trump. After 4 months lang, inibitahan si Tatay Digong through phone calls. Inibitahan si Tatay Digong na pumunta sa US, sa Washington DC. So, let's see kung ano mangyayari after several months ng inauguration, kung may phone calls ba or something like that. Kasi nga alam naman natin na vibe talaga si Trump at si Tatay Digong, di ba? Anyway, ang issue talaga dito is yung pag-abot kamay ng mga dilawan sa ka-DDS. Yun yung isiniwalat ni Atty. Harry Roque. But before that, let's watch the video first kung sino yung mga presidente na imbitahan. Kahit nga si Vladimir Putin hindi imbitahan. Well, let's go. Conversations where he's asking foreign leaders to come to the inauguration. Among them, probably the most notable is China's Xi Jinping. We are told that he is likely not to come. He's going to send a delegation instead, but also the Prime Minister of Italy, the presidents of Argentina and El Salvador. All of these people have received some sort of outreach, whether it be from the president himself directly or from his team, with an invitation to come down here. Again, unclear who's going to come. No, we are told that a lot of these conversations are happening kind of in passing, that Donald Trump might be on the phone with one of these world leaders and mention at the end, why don't you come to the inauguration? Or when he was in France at Notre Dame, the reopening there, that he was having conversations with these leaders and it might have come up there as well. In fact, Anyway, see, nakita niyo na yung mga presidente na inibitahan through phone calls or informal conversation. Well, may dalawa pang leaders doon na hindi nakasali. The President of Georgia and the Prime Minister of Hungary. Anyway, doon tayo sa nangyayari sa kasalukuyan. Well, pakinggan natin si Atty. Harry Roque, the man of the hour. Let's go! Importante yung pagtitipo ng mga dilawan bilang patunay na magkaroon na ng issue na importante sa mga DDS at sa mga dilawan. Yung kawalangyaan ng Kongreso sa 2025 budget. Right. So kumbaga, kung ang Pilipinas ay 30% Marcos, 30% Duterte, 30% dilawan, ngayon meron tayong 60% sa issue ng budget. Nagsama ang DDS, nagsama ang dilawan, at sinasabi, kawalangyaan yung budget na yan. Na ipatutupad ngayong 2025. Naisabay pa dun sa impeachment ni Sara. Well, totoo. Yung pari nga na tumawag ng people power sa EDSA Shrine laban sa budget, siya rin ay pumirma doon sa pangatlong impeachment ni Inday Sara. Kaya nga sabi ng ibang mga DDS, i-boycott yung pagtitipo na yon. No? Pero ang punto, bagamat yung mga loyalista, ilan sa kanila ay sumusuporta sa impeachment dahil may paksyon. Tawagin na lang natin na yung paksyon na yon ay paksyon ng Pinklawan. Bakit? Kasi alam mo, pag nagsalita ka ng dilawan, noong 1986, ikaw ay either loyalista or dilawan. Walang miron. So ako, dilawan ako. Si Presidente Digong, dilawan siya. Kaya nga nagsimula siya ng kanyang karera sa politika. In-appoint siya as Vice Mayor OIC ni Nene Pimentel sa ilalim ng revolutionary government ni Cory Aquino. Ganyan din, nagsimula ng political career ang Jojo Binay, at marami pang iba na in-appoint as OIC dahil ng panahon ni Cory, binaliwala lahat ng mga nakaupo na opisyales, pinalitan ng mga OIC at sinarapan ng dalian ng Kongreso at ang presidente ang gumagawa ng batas sa pamamagitan ng executive order. So, wag natin gamitin yung dilawan. Gamitin na lang natin pinklawan. Ito mga pinklawan, ito yung mga De Lima, ito yung mga Riza Ontiveros na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Pero narinig nyo na ba ang Leni Robredo na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte? At alam naman natin
na nung piyesta ng Peña Francia, nagkita ang Leni Robredo at ang Sara Duterte. Now, ang bali-balita ko, kaya naman nakipagkita rin itong Leni Robredo kay Sara Duterte kasi may panahon ng nakalipas, unang-una noong 86. Lola ni Sara ang namuno sa mga dilawan sa Davao City. Oh, I Okay. see. Pangalawa, nung tumakbo ang Vice President Leni Robredo for Vice President, sabi ng iba, tinulungan daw ni Inday Sara sa kanyang Davao City, ang Leni Robredo. Okay. Kaya marami nagsasabi na hindi imposible na merong common ground ang Leni Robredo at ang Inday Sara Duterte. Ako po, nakasama ko sa dormitory ng isang taon yan, si Leni Robredo, nung kami po ay freshman sa UP, Diliman. So alam ko na ang pananaw talaga ni Leni Robredo ay kapareho ng kapananaw ko, no? Na nung mga panahon ng 86, talagang ikaw ay anti or pro Marcos. At ngayon, 2025, ang issue na naman, ikaw ay pro or anti Marcos. Kaya nga nagtataka ako kung bakit ang mga Risa Ontiveros, ang mga Leila de Lima, at ang mga komunista, yung mga party list, oh my goodness. Nagsani puwersa at lahat sila nag-anti-Duterte at mukhang pro-Marcos. Siyempre, ang sabi ng marami, Marcos versus Duterte raw. Ang sabi ko, hindi. Kabutihan kalaban sa kasamaan yan. So, merong mga dilawan na tinatawag kong pinklawan na sila ay sumusuporta sa impeachment ni Duterte. Pero meron namang mga dilawan, kasama na si Digong, si Tatay Digong na dilawan noong 1986 na hindi sumusuporta sa impeachment. Ano ibig sabihin? Balik tayo doon sa 30-30-30. Kung ang dilawan ngayon ay hati sa dalawa, sabihin natin Risa Ontiveros, Leila de Lima, Leni Robredo, etc., 15-15. So, 45-45 ang mangyayari ngayon dun sa dalawa. Ang issue na lang is ilan sa mga dilawan ang susuporta or lalaban dito sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Pero sa tingin ko, yung Iglesia ni Cristo kasi, isang boto lang yan. At yan naman ang kapangyarihan nila, no, sa politika. So meron dyan, marami rin mga dilawan. At dahil nagsalita ang kanilang liderato sa kanilang simbahan, natutulan ang impeachment ni Sara, hindi tayo 45-45 ang mangyayari dyan. Matitilt ang balance in favor of dun sa tutol kay impeachment ng Inday Sara. So anong equation ngayon? Ang equation, hindi 45-45. Baka 55 ang magiging tutol sa impeachment ni Inday Sara, kung hindi mas marami pa, 45 ang pabor. Kapag ganyan ang nangyari, nasa issue ng pantaunang budget, 60% anti-Marcos. Sa issue ng impeachment ni Inday Sara, 55% against Inday Sara. At sa issue ng charter change, ito ng charter change naman, hindi ko naman naririnig ang Leni Robredo at de Lima, yung mga pinklawan, na sila in favor of charter change. So pwede nating sabihin na 60% din ang anti-charter change. So kung titignan mo yung mga issue na magdidetermine kung ang tao ay maghuhusga na sisantihin or pilitin na mag-resign ang Bongbong Marcos Jr. dito sa panahon, sa taon ng 2025, karamihan dun sa equation na Marcos, Duterte, Dilawan, karamihan, at least 60% ay papabor sa number 1, laban sa pantaon ng budget nito, number 2, sa charter change, at number 3, sa impeachment. Kaya ang tingin ko, malakas ang posibilidad na itong taon nito ang huling bagong taon ng Marcos Jr. sa Malacanang. Oh no! Oh, that's scary for their side. Good for our side.
Hindi naman natin talaga maikaila na may mga supporters talaga, milyon-milyon ang supporters ni Leni Robredo. Kaya ngayon, wait, let's watch and see kung ano talaga yung stance ni Leni Robredo sa impeachment cases ni VP Sara Duterte. Kasi nga, alam naman natin na may 4 cases of impeachment. Grabe talaga sila. Kung hindi makalusot ang isa, may 3 pa. Kung hindi ang 2, may 2 pa. Grabe talaga. For sure, itong 4 na to, makakalusot to sa Kongreso. Kasi nga, majority sila doon. Ngayon, ang tanong na lang kung makakalusot ba sa Senado. Tingnan natin kung ano talaga yung stance ni Leni Robredo. Kung anti-BBM ba siya or anti-impeachment. We will shake hands kung totoo talaga na suporta kayo kay Sara Duterte. Pag hindi naman, well, we are still stronger. Always naman yan. Bye-bye.